tingin ko kailangan na talaga ni Casemiro mag-ingat lagi sa mga move niya kasi alam mo na, isang pagkakamali talagang lumalaki po yung issue. Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayon, ito pong bagong update kay Casemiro, no? So, ang good news muna, at least cleared na siya lumaban sa Japan. Ang medyo bad news ay sinulat po ng Daily Tribune na ito po lang kaso ni Casemiro ay hindi pa ganun ka-clear dahil iimbestigahan pa rin po. Nako, at matindi itong mag-iimbestiga. Pag-usapan po natin yan. At pag-usapan din natin, si Jimwell Pacquiao. Mukhang si Jimwell Pacquiao po ay usap-usapan sa Amerika at talaga namang kino-cover siya ng mga boxing creators doon at media. Ako po si Pao Salud ng Paco Sports. Pawang katotohanan lamang. At bago natin simulan yung ating usapan, wala na akong intro-intro. Just wanted to say thank you to Arena Plaza Stig sa Sports. Again, hindi po katulad ng iba. Tayo po hindi po namimili. 21 years old and above po ito. License po ito ng PAGCOR. At para lamang po sa may mga extra pera. Kung gusto po ng tips regarding sa mga para pumaldo, again, please message me or join the Pauka Sports GC Paukas Nation. Okay, simulan na po natin ang usapan. At again, unahin natin, binalita po ni Sports Talk PH. Ito, no? In just 2 hours, kanina to, 2 hours, no? Sabi niya dito, ipinag-utos ng GAB Chairman Francisco Rivera sa NBA na silipin at imbestigahan ang sa mga telepono ng magkakapatid na kasi mayroong kaugnay sa aligasyon ng game fixing matapos sabihin ni Jason na kailangang magpatalo para sa plano. Ayan. Pero tuloy pa rin. Dapat dito, sports talk nilalagay mo si Daily Tribune kung sino yung source mo. Ayan. Dapat may source talaga. Dapat lalagay mo ng source. Ito, Daily Tribune reports that Gab has asked NBI to continue. So, ang source po natin si Nick Yonko. Ito po yung original source ng article na yan. Green and Go by Nick Yonkos, written November 18. Sabi dito, but GAB Chairman Rivera made it clear that investigation on the fighters' alleged involvement in game fixing will continue after the agency reached out to the National Bureau of Investigation. So, hindi pa talaga lusot si Casimero. Pero kung talaga namang walang issue, again, nakarating din po sa WBN na siya po ay imbestigahan. Hindi ko pala napapakita sa inyo ito. Ito. So, ito yung original source. Yan. Yan. Ito yung nilagay ni Pinoy Boxing Prodigy at ito naman yung kay Sports Talk na kailangan niya lagyan ng Daily Tribune at Nick Gionco. Ayan. Yan, nakarating po sa WBN News. So, of course, ang nakakalungkot nito, syempre, ay may laban si Casimero tas iniimbestigahan siya, syempre nakakawala sa mindset. Pero alam naman natin na sanay na naman si Casimero dyan. Ang dapat lang talaga, again, para sa akin, dapat mag-iingat na sila sa mga sasabihin nila online at sa mga ipopost nila online, lalo na itong si Jason. Again, I am objectively and professionally saying this na nakakaawa na rin kasi kung puros issue na outside the boxing. Okay sana kung sa loob ng boxing lang yung issue, yung mga away kay Naoya Inoue, yung mga ganun-ganun. Kaso, iba na to, ibang level na to eh. But the good news is, tuloy na mapapalaban siya sa December 27 according to our sources. Siya po ay mapapasama sa undercard po ng laban po ni Yabuki at saka ni Alvarado kung saan magko-main event itong si Kenneth Luber. So hindi natin alam kung siya po mag-undercard or siya po ay magiging co-main event. But nonetheless, a fight is a fight. And dito pa lang, no? May konting pang-asar to pero dito pa lang alam na natin na hindi tama na nagpatalo para sa mas malaking plano kasi hindi naman mas malaking plano na ang mga kalaban mo ay isang boksingero na hindi mo di kalibre. Alam mo, 375 rank, 44. So, again, magalit kayo sa akin, hindi. This is not a good opponent for Casimero. Now, ibig sabihin nito, medyo mas napakalayo po nito sa kalidad na iniisip ng mga Filipino kasi ang alam nilang kalidad ni Casimero mataas no? Pero mukhang either dalawa pong bagay yan. Mukhang either wala na masyadong tiwala yung promoter na ilaban siya sa mga medyo kadikit, kagaya ni Kameda, or, you know,
eto na, para sure win na panalo. So, again, sa tingin ko, sure win na panalo ito. One-star fighter po ito. So, tatanda mo, 5-star, 4-star fight si Casimero. So, talagang napakalayo po nito at natatalo nga lang ng 1-star, no? Nakatalo pa nga sa huli, itong 9-8. Biruin mo, 9 ang panalo, 8 ang talo na nakatalo sa kanya sa huling laban sa Thailand pa. So, that is not a very good indication. But again, ito po ay hindi malaking plano. Ito po ay isang tune-up fight or activity fight para makabawi po si Casimero. That's the good news about this. So, sana ay maipanalo niya. So, yun lang masasabi ko. And ang aking prediction dito, sa tingin ko mananalo na si Casimero kasi imposible namang matalo pa siya nito. Kasi pag natalo pa siya nito, sa tingin ko yung mga fans niya na magbabash sa kanya. Lakas pa naman mga away ng mga fans niya. But speaking of fans, no? Gusto ko lang pakita sa inyo to. Grabe to si Jimwell Pacquiao, no? Manny Pacquiao Jr. shows shocking power like that. Iba yung hype na ginagawa ngayon ni Jimwell Pacquiao. Si Jimwell Pacquiao po ay mapapalaban in his first pro fight. Ito po 'yon, ano? Courtesy of Viva Promotion page. Pakita ko lang dito. Ito po siya, dito siya undercard November 29 sa Pechanga Resort. So sa mga taga California diyan, November 29 ang laban Jimmy Pacquiao. Ang main event po ay si Pierce versus Para. So magandang event ito. Again, by Manny Pacquiao Promotion, Boxstars, and Limitless Entertainment Group, DMG Boxing, and OTX present. Pero ba't walang MP promotion dito sa taas? So anyway, yan po yung yan po yung event na yan at ito po yung mga photos na nandoon. Si Marvin Sumodio po yung nagko-coach sa kanya. Sa mga nagtatanong sino ba mas magaling, sana parehong magaling. But first time pa lang naman ni Jimwell Pacquiao sa pro. So tayo kung anong klaseng boksingero siya. I expect him to win in this fight. Ang hirap naman pag matalo sa first fight. So, if he loses the first fight, then ang hirap ipagpatuloy. So, kailangan manalo to. So, I'm thinking mananalo talaga to. Hopefully, magpakita siya ng power, ng lakas. Kasi, yun yung signature ng Pacquiao eh. Power. So, let me know guys what you think about Jimmy Pacquiao and ano sa tingin nyo ang dapat gawin ni Casimero para makaiwas na sa mga issue. Lastly, I wanna say this, no? Kung nakaabot ka dito sa dulo, pa-comment siguro ng boom. Boom lang, kahit boom lang, para isa lang. Masasabi ko lang, sa mga fan po ni Casimero na nagsasabi na character assassination or sinisira siya, actually kung papansinin nyo po, marami talaga nang aasar. Pero kung papansinin mo yung mga tunay na media o yung mga vloggers na nagsasabi ng katotohanan, hindi naman yung mga issue naman na lumalabas kay Casimero dahil din sa kanila. Kaya nga, sinasabi ko na hindi naman pa pwedeng hindi pag-usapan yan kasi public interest po yan eh. Pag may nasabi silang ganun, pag may sinabi silang 30 seconds, talagang mapapag-usapan kasi sikat po siya eh. Sa social media, sa Pilipinas lalo na. So, kailangan mag-ingat na lang siya. At dahil yung salita din nila ang nagagamit sa kanila. So, iwas din siya sa mga vloggers na, alam mo na, hindi nagsasabi ng totoo sa kanya. Let me know what you think, guys.